To each and everyone, welcome to Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna, maraming salamat po sa ating mga viewers na nanonood po ngayong gabi. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Also, special thanks po sa ating mga partners. First of all, Wingspire Unlimited Chicken and Chicken Pops, Luminosa Health and Wellness Products, and last but not the least, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. Maraming salamat po sa ating mga partners. Of course, sa ating Anything Goes crew, maraming salamat po. First up, we got Miss Marang Panganiban, ng ating New Ministries Chairperson, si Mr. Jen Mendillo and EJ Mahipos, ang ating Executive Producers, Mr. Ryan De La Serna, ang ating Director, Mr. Sean Abela, ang ating Multimedia Chairperson, and last but not the least, ang ating Administrative Pastor po ng Central United Methodist Church, the one and only Administrative Pastor Reverend Rani Jacinto. Maraming salamat po. Good evening and God bless us all. Alright, so itong gabi po na ito, mayroon po tayong two very special guests po. Couple po sila dahil tayo po ay nasa buwan ng pag-ibig. Yes. Punong-puno po ng pagmamahalan. Hearts Day, Love Month po. Kaya medyo may kilig po tayo dito. May kilig moments po ang ating episode. Bago po sila i-introduce po sa inyo, brief lang po muna, no? Wala pong spoiler kasi sila po yung magkikwento. Sila po mag-share kung ano po yung kanilang mga ginagawa po sa kanilang buhay po. Pero ito po ang kanilang brief introduction. Unang-una po, sila po ay well-versed po na mga entrepreneurs and very active workers and members po ng Central United Methodist Church. Talaga po mga napakasipag po nito. Talagang givers po ang ating mga special guests for tonight. So, please welcome po for tonight our special guests, the Gutierrez couple, Ate Ruthie and Kuya Tony. Woohoo! Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi sa'yo. Ayan, kamusta naman po? Kamusta naman po, Ate Ruthie and Kuya Tony? Okay lagi. Kahit busy, yeah. meron time para sa Panginoon. Mm-hmm. Kami nagagalak lagi na-imbitahan nyo kami. Yeah. Salamat. So, can you tell us more about yourselves po, no? Sino po unang gustong sige po, mag-share? Ako ay church goer every Sunday. Yes. Wala akong lapses. Meron kaming sa church na yung mag-share tayo about yung gano'n, yung sa ginagawang church, sa ginagawa sa building niya. Mm-hmm. Tsaka by next week magiging busy kami. Ganun din pagsisilbi sa headquarters, meron yata silang konferensya. Mm-hmm. Kami rin yung caterer. By the way, ang business namin ay pagkain. Yes. Catering. Catering for 40 years. Wow. Yan yung aming hanap buhay. Yan ang pinagtap po sa mga bata. Mm-hmm. Yan ang ginamit namin na para sila ay makapag-aral. Mm-hmm. Pag hindi ako busy sa gawain ko sa kagaya ngayon, ako ay isang first sergeant ng isang company. Yes. Sa Reserve Force na sa search and rescue rin. Yan, nasa church ako. Kumisan, siyempre naiisip ko
dapat Sunday nasa church ako eh. Mm. Pero yun na yung ministry ko ngayon. Tumulong din sa marami. Lalo na kapag may mga kalamidad. Yan. Sa katunayan, miyembro ako ng Malasakit Rescue Team ng Central Methodist Church. Karamihan sa atin, di ba? Yes, Kasama tayo. Nag-training tayo. And yun din ang yun din ang gusto ko ibalik na sana makapagturo din kami sa ibang mga miyembro natin. Number 1 kung ay fishing. Yan, love ko yan. Yan. Love ko yung fishing. Yan, love ko yan. Kaya any day, wag lang Sunday. Monday to Saturday, pwede ko ayain. Para mag-fishing. Yung pag wala ako, si Ruthie, kasama yung apo namin si Riz, sila yung nag-church. Itong month na to, celebrate namin yung aming 43rd years anniversary. Wow! Dito rin kami kinasal sa Central Church 43 years ago. Wow. So, sa February 28. You're all invited. Wow. Thank you so much. Inuuna ko na yung kaya kung pag dahil ito yung love month, nagtataka yung misis ko. Ayan. Pag February 14, hindi ko siya binibigyan ng bulaklak. Oh. Kasi una ang mahal-mahal. Mahal-mahal. Tsaka sa pag 28, dinodoble ko na lang. Yeah. Minsan triple pa. Wow. Yan. Nakakatuwa lang At pag-iisipin namin, dito kami kinasal. Maraming taon na lumipas. At dito rin kami nagkaroon ngayon ng hanap buhay. Sa bakuran din ng simbahan. Sabi ko, hindi nilalayo. Pwede ko bang actually, hindi ako pinanganak na Metodista. Sabi ko nga nun, kasi lagi akong kasama ng nanay ko sa church. Nagtataka lang ako, hindi ako masaya. No, hindi ako masaya. Nung may pamilya na ako, lahat ng mga anak ko, binyagan at sa Metodista, kasama ako nagsisimba. Pero hindi ko masabi na Metodista ako. 17 years ago, bigla. 17 years ago, bigla na lang pumasok sa akin na kasi malungkot ako eh. Kahit magkakasama kami nagsisimba, malungkot ako kasi hindi ko pa alam kung ano yung totoo kong religion. Parang may kulang, yeah. No? Yeah. Sabi ko, sinabi ko sa kanya, kailan ba may confirmation class? Yes. Mag-attend ako. Yun. Doon ang umpisa na sinasabi ko na naramdaman ko, ito Metodista ako. Gusto ko to. Masaya ako dito. Masaya ako kasi kasama ko yung mga anak ko. At alam nila na na ako, parehas na kami ng reliyon. Kasi napapansin ko yung ibang pamilya, magkakaiba ang reliyon. No? Parang hindi sila masaya. Ganon din ako. Naramdaman ko yun. At bigla na lang may calling o may tawag na tinanong ko siya. Sabi ko, attend ako ng confirmation class kasi gusto ko nang maging tunay na Metodista. Yan, doon nag-umpisa. Kaya hanggang ngayon, yan, naging miyembro pa ako ng UMM. No? Kaya mararamdaman mo yung tunay na samahan no? Sa church. Kaya yung mga ibang mga kabataan, nagkaklase namin nung puro kabataan.
Oo. Mga kabataan, mga klase namin nun, na bibigyan daw kami ng special dahil sabi ko hindi, gusto ko kasama yung ganun din kung ano yung normal na ginagawa ng isang uma-attend ng confirmation class. Pero yung mga time na yun, Kuya Tony, meron bang pinilit ka ba or talagang naramdaman mo na lang ano yun yung siyempre yung pinaka-common dyan, yung calling ni Lord, di ba? Yun yung usually sinasabi natin yung kahit nung mga panahon noon, hindi mo naman wala ka, di ba? Yung hindi mo pinagtutuunan. Tapos biglang one day, in an instant, biglang naramdaman mo na lang na gusto mo yung naramdaman mo yung presensya ni Lord, di ba? Usually ganun yung mga stories pero yun nga yung calling na yun, talagang kailan nangyari yun, yung talagang nag-decide ka na yes, gusto ko talaga, I want to feel the Lord's presence, yung talagang nasa puso ko na siya. Yeah, 17 years ago. 17 years ago. Biglang-bigla ganun. Sakto naman, hindi ko alam kung kailan yung confirmation. Sakto binibigay, sabi ko nga, binibigay ng Panginoon lahat. Eksakto sa kanyang oras, sa kanyang panahon. Kasi, pagtanong ko, kailan ba may confirmation class? 2 weeks from now. Sabi niya meron. Nagtanong kami rito, 2 weeks from now. Sabi ko, sige, attend ako. Although, siyempre, kilala naman ako. Dahil, nung girlfriend ko pa lang siya, Adamson ako, dito ako tumatambay sa sa may bahay ng pastor. That time kasi, si uncle niya, Uncle Ding, siya yung admin pastor dito. Siya rin yung nagkasal sa amin. So, galing ako ng Adamson, pupunta ako, kahit wala siya, pupunta ako, kaya kilala ako ng mga pinsan niya. Ganun. Pero yun nga, 17 years ago, biglang-bigla Kasi, ang hirap paliwanag o na sa sarili mo na, teka, hindi naman ako Methodista Hindi naman ako Protestant, hindi ako Methodista. Pero biglang-bigla, biglang-bigla talaga na kailangan ko maging Methodista. Yun ang nararamdaman ko, doon ako magiging masaya. Kaya, sabi ko, kasi mga anak ko, yung ganun, pag Sunday, sisimba kami. Pag kami mga okasyon. Pero hindi ako happy. Ikaw happy ka. Since birth. Whether I like it or not, happy ako lagi. Laging happy. Mga ganun Kaya sabi nga kung saan ka masaya, doon. Kung saan yung bukal sa puso mo. Actually, sa Reserve Force, 20 plus years na ako na tumutulong sa kapwa. Yun ang naging calling ko. Saan may mga aksidente, merong delubyo, merong kung ano-anong nangyayari. Andun ako. Andun ang tropa ko. Tumutulong kami. Kaya hanggang ngayon na kaya ko pa naman. Kaya may isang unit ng army na binuksan ako ang first sergeant. Ako kinuha kasi yung mga dati kong kasama, kaya pa naman nila. Nung magkakasing edad na kami o iba mas bata pa sa akin, pinabalik ko. Na ngayon, kaya ngayon, hindi ko masabing sad to say o sorry to say, pag Sunday, kaya bihira nyo ako makita. Kasi nasabay din sa kampo ko. Yeah. Nagtuturo ako hanggang ngayon ng about sa search and rescue. Yan. Kasi sabi ko kay ma'am, di bali pagka maaga ako umuwi, attend tayo ng kaya ako minsan nakikita mo ako sa Vesper. Yes. Attend ako sa Vesper. Kaya nga kami rin Tagalog, English, international kami.
Ay, hindi lang namin na ate na Ilocano, hindi ko kasi maintindihan. Meron pa yung midweek. Di ba May dati? midweek pa dati. Oh. Actually, sinabi nila babalik yung couples. Yeah. It's good. It's a good news. Kaya, mga kaibigan, invited kayo lahat. Let's punta sa church pag Sunday. Kahit anong religion. Basta magsimba kayo. Kasi ako, nakasanayan ko na pagdating na umaga, pag may formation kami, bago yung ng mga ritual ng sundalo, unang-una, magdasal. Yes. Every time, kakain, magdadasal. Sila nasanay na sa akin. Ganun. Kaya kung minsan tinatanong nila ako, pastor ka ba? Sabi ko, hindi. Nasanay lang na ganun na dapat na normal na ginagawa ng isang Kristiyano. Yes. So, yun yung importante talaga. Kasi lagi isa lang ang alam kong tagapagligtas na lagi mong mahihinga ng tulong kahit saan. Kahit sa anong panahon. Ang dami ko na sinabi. Ay, ito naman, kanina ko pa naiisip parang talagang yung connection nyo, 43 years. Wow. Ngayon, marami siguro, yung mga viewers natin, nag-iisip yun. Yung ganong katagal, ganong katatag, no? Up to this day, ganun pa rin. And always getting stronger, di ba? Ngayon yung 43 years, ang unang papasok sa isip namin, pati ng mga viewers, paano nagsimula lahat? Ano yung pinaka-ugat ng lahat? Kung paano kayo nagkakilala? Saan, kailan? Yan. Magandang tanong yan. Elementary pa lang. Wow. Masyadong mahala tayo. No? Ay, okay lang po. Okay. Marcelo time, 70s. Magka-eskwela kami. Kasi tawagan natin Ate Ruti. Si Ate Ruti, laging nasa top of the class . Ako, nandun ako sa mga magugulo. nandun ako sa mga maluloko. Ganyan. Pero elementary pa lang, sabihin natin yung crush. So, ikaw yung may crush? Yeah. Yan. Hindi magkakakrush sa akin to . Hindi magkakakrush sa akin. Why not? Baka ayaw sa kulot. Apropabo ko na. Yan, ganyan. Sana may picture, before and after. Maganda yun, actually. Ganun. No elementary, ganun. Nagka-partner kami sa isang folk dance. Kasi sumasayaw kami ng napili siyang dancer. Ako rin, kahit matigas ang katawan ko, salay ko. Ganun. Hanggang sa high school na. Iba dapat yung eskwelahan ko. Kasi ibang section ganun. Tsaka mababa yung grades ko. Siya lagi honor. Ganun. Pinilit ko na makapunta kung saan siya nag-aaral. High school. So, sa madaling sabi, isang araw na sa oval kami, dumadaan siya. Sabi ko, okay, magsasalita sa hangin, nagkakatotoo. Sa akin, totoo . Kasi dumadaan . Third year high school kami. 13 years old ako. 13 years old ako, dumadaan. May kasama ako, sabi ko, yan ang mapapangasawa ko. Uy. Siya. Wow. Yan ang mapapangasawa ko. Sabi nung kasama ko, niligawan mo na ba? Hindi pa. Parang ganito yung sa ngayon, girlfriend ko na yan. Kaya lang di pa niya alam. Di pa niya alam. Pag nalaman niya, hiwalay na kami. Yung ganon. So, bali, third year ako noon. Kaya kung susumahin namin, magkasama na kami 49 years ago. 49 years na kami.
Kasi 6 na taon niya akong naging boyfriend. Wow. 6 na taon. 6 na taon niya akong pinagtiyagaan. Yun. Hanggang sa ngayon. Sabi ko nga, almost 2/3 of my life, kasama ko siya. Mm-hmm. Kasi 13 years old eh. Nga, oo. Yes. And wag na sabihin yung edad. Oo, it's such a long time, ano? Ang tagal na, 13. Yeah. Grabe. Oo. And I'm 63, yan, ngayon. Tsaka yung ano doon, ang remarkable doon, yung siyempre yung ganong edad, yung bata ka pa, iba pa siyempre yung takbo ng isip mo noon, hanggang sa nagmamature ka, di ba? Hanggang sa yung sa edad mo ngayon, yung present situation ngayon, na kayo pa rin. Actually, mamaya ako na itatanong ito, no? Pero ito lang muna. So yung mga time na yon, iba yung panahon noon at iba yung panahon ngayon. Paano yung courtship? Ano yung mga ginagawa mo nung Kuya Tony, yung mga panahon na yung mga panliligaw, yung mga gano'n, yung courtship? Hindi ako marunong manligaw eh. Wow, paano? Iba ng ligaw sa kanya. Iniligaw ako. So may bridge. Yeah, may May bridge. Ay, uso natin na. No? Ganun. Pero ano naman kung ilang natutunan ko, kung tapat sa puso mo, tapat sa loob mo, nagtsatsaga ka, lagi may panalo. Lagi may panalo ko. Nung panahon niya, nagkakagulo ng liligaw. That time. Yes. Ako nga, kasama ko siya, inaabutan akong love letter para sa kanya. Ganun. Ang daming niyang suitors, ang daming pero well, I can tell naman po hanggang ngayon talaga. Ako pinalad. Ako pinalad. Pero actually totoo 'yun, kahit nandoon ka, sa iyo inaabot yung love letter ng ibang. Ayun. Kaya marami nasasaktan nung araw. Ganoon. Parang ano yun harapan yun Hindi, ganun. Pero alam nila, yung let's say, yung mga suitors, alam nila na siguro, alam naman you're together, gano'n. Kasi every afternoon, kasama kami naglalakad pa ganun. Parang nagbabaka sakali, parang gano'n. Hindi nawawala yun. So ano yung mga special places nyo noon na hanggang ngayon, naaalala nyo pa rin, na talaga tumatak sa inyong puso't isipan? Ikaw, Joe, ikaw. Ako alam ko Ikaw. Yan, sige, Ate Ruthie. Yung ginagawa natin pag Friday afternoon. Noon, we go out to a place where bumibili kami ng pizza. Up to now, pizza. Oo, ganun. May isang malapit sa kasi doon kami sa Torres High School. Meron yung isang lugar papunta ng Balot, yung air show. May isang store doon. Nagsaserve sila ng pizza. That time, wala naman tayong malaking budget. Doon ko siya tinitreat. Every Friday yun. Kakain kami pizza. Ganyan. Hanggang sa, nakasanayan namin yun. Tuloy-tuloy. Kung ilang taon ganun, dumunta. Kaya parang yung sinasabi ko, yun yung special place namin. Actually, pag dumadaan ako ngayon, nadadaan ako sa lugar na yun, tinitingnan ko, pero wala na. Iba na yung environment. Pero yung feeling nandun pa rin Yes, nandun pa rin. Totoo yun. That's true. Kapag nakita mo, maalala mo, yes, nung high school pa kayo. Totoo yun. Ako, mayroon din ako ganyan yung Harrison Plaza, di ba? Talaga yun, hanggang ngayon, pag nakikita ko siya sa picture sa Facebook, pag nakikita ko siya, parang nalulungkot ako na parang nandun halo-halo mixed emotion, na parang namimiss ko. Actually kasi, yung Harrison Plaza noon, nung hindi pa nawawala yon, talagang may special sa akin yon. Merong maraming memories ako doon sa place na yon. At alam ko naman marami din talaga nandun sa may kanya-kanya tayong mga special places. So sila Kuya Tony and Ate Ruthie, ang kanila yung nagpipizza, di ba, no? Tingnan mo, yung mga time na yon napakasimple, di ba?
Sobrang simple niya actually, pero siya yung hanggang ngayon hindi mo nalilimutan. Yes. That's true. Totoo yun. Yun yung ano yung mga bagay na simple lang, pero siya yung napaka mataas ang value sa inyo, no, sa isang couple, Yeah. 'di ba? Usually yan yung may mga simplest na mga situation kaysa yung mga panahon na let's say syempre yung iba-iba na yung buhay nyo. Parang hindi mo na masyado maalala yan eh. Mas naalala mo pa rin yung yung mga pinanggalingan nyo, yung roots, no, yung mga ganon. Saka pagka may edad ka na, yung parang short memory nawawala, no? Yung ngayon, hindi mo na maalala. Pero yung kauna-unahan, yung dati pang panahon o yung maalala mo. Lalo na kung mahal mo yung time na yun. Yes. No? Totoo yun. That's true. Yeah. Yung talagang legit no? Yung authentic talaga yung love mo. Yeah. Talaga hindi mo mailimutan yan eh. At let's say, malimutan man ng isip mo, hindi naman nahilimutan ng puso mo. Yun yung tinatawag doon, di ba? Yung figures of speech na yon. Ngayon, Ate Ruthie and Kuya Tony. So, yung mga time na ganyan, yun yung mga special places nyo, ang saya-saya, no? Walang hindi mapapantayan, no? Walang makakaagaw niyan sa inyo. Yung sa 43 years na yon, nagkaroon ba ng matinding challenge ba ang inyong relationship? Let's say, nung hindi pa kayo kasal, let's say, yung mag-boyfriend pa lang kayo, couple pa lang. Maraming beses. Maraming beses. Yung bigay ko singsing, tinatapon pa eh. Pero hinahanap din. Hindi. so, parang ang bigat nun Hindi kasi normal lang naman. Yeah. No, normal. Boyfriend, girlfriend. Ganun. Parang, kahit nung araw nga uso na yung salita na, cool off muna tayo. Oo. Di ba? Cool off muna tayo. Siyempre, ngayon, ano yun? Sinasabi nila, give me space. Yan. Okay. I will give you the outer space. Hindi ganun. Sige, maraming beses, pero, sabi ko naman sa kanya, ito magandang kahit na nung boyfriend pa lang, sinasabi ko na sa kanya, para lang akong alon. Umaalis ako, pero lagi akong bumabalik. Yan, tandaan yan. Ganda. Maganda yan, oo. Ganda yun. Lagi kong sinasabi sa kanya, para lang ako alon, aalis ako, pero mamaya lang, andyan na, mabalik na ako sa'yo. So, ang lumalabas, hindi nawawala. Hindi nawawala. Yun, ganda, Yan naman, hanggang sa maging mag-asawa na kami. Maraming beses din kaming naghiwalay na hindi nalalaman ng mga anak namin. Very civil, very usap lang kami. Ayun, hindi, sige. Tapos nakakabalikan ulit. Mas sweet na yun. Mas sweet na yun. Ganun eh. Kaya ako pinapayo ko lahat na pag-uusapan. Yung mga pabigla-biglang desisyon, naman yan, pagsisisihan mo, pero dapat intindihin mo kung ano yung mas magandang sitwasyon. Yung magiging maganda para sa mag-asawa o para sa mag-boyfriend, girlfriend. So sa inyo pong dalawa, sino ang mas madaling nagsasabi ng sorry? Ako. Ako. Kasi hindi ako takot tumanggap ng yung kasalanan. Yeah. Ako. Pero mas sweet siya. Yun ang Tsaka usually kasi, di ba, halimbawa yung pag meron kayong hindi pagkakaunawalaan, normal yun no? Parang ang hirap ang hirap magpakumbaba. Totoo yun nangyayari talaga. Normal yun talaga sa atin lahat. Pero yung nga, sabi mo Kuya Tony, ikaw yung talagang walang problema, yung isang lang, basta alam mo rin na talagang pagkukulang mo yun, kasalanan mo. Which is, that's good naman. I think ingredient din yan talaga ng isang ng isang healthy relationship. Yeah. Totoo yan kasi
kung animbawang kung wala sa inyong marunong magbigay, 'di ba? Pareho kayong hindi, ayoko pag paninindigan ko tong akin, tapos yung isa rin ganun din. Talagang walang patutunguhan yun no. So it's just a give and take talaga situation. That's true. Ngayon, ito pa Kuya Tony. So yun nga, yung mga pagkakataon na challenging sa buhay ninyo. So ito naman pupunta ngayon tayo sa expertise ninyo no. Una lang muna yung sa food, di ba? Nasa food business kayo, food industry. So ako gusto ko rin malaman what's your secret, di ba? Actually sa totoo lang, para sa akin, hindi ko linya hindi ko kayang gawin niya kahit yung mag-business na I'm sure pati yung mga viewers natin talagang hindi rin nila alam, very challenging. So sa inyo, very successful kayo sa inyong food business. So what's your secret? Ganon. Siguro yung light, yung love dun sa ginagawa. Yeah. High school pa lang ito, maganda. High school pa lang kami. Si Ruthie masipag. Gumagawa siya nung toffee. Yung condensed milk na niluluto ng matagal. Ako taga-bili. Pinaalok ng mga kaklase niya. Ako bumibili. That time. Parang manual yun parang, no? Oo. Bibili ka, ingredients, tapos pag dadali mo na sa kanya, siya nang bahala naman. Hindi. Lulutuin niya, gagawin niya, ititinda. Ako bibili nung tinda. Ganon. Tapos papakain ko sa mga kaklase ko, uwi ko sa bahay. Yan. That time din, at early age, nagtitinda na ako sa palengke. Sa mga palengke. So, tinda ko mga laruan. So, kumikita ako every Saturday, Sunday. So, may budget ako para... Kasi kailangan ko kailangan ko rin yung kagaya nga nun, may tinda siya, biling ko. Hanggang sa boyfriend, girlfriend kami, nagbi-business kami. Pero lagi kami bumabagsak sa food. Kahit ano business namin, in the end, food pa rin yung may mga order sa kanya. May mga order. So, yun ang sikreto. Tiyaga, tsaka mahal mo yung ginagawa mo. Siya ganun Kaya masarap. Actually, yung minudo, kare-kare, specialty ni Ma'am yan. Kahit sa Dubai, pag nasa Dubai kami, hindi kami minsan nagbabakasyon Nag-o-order sa kanya yung mga kaibigan namin sa Dubai. Ganun. Kapag nandun, dadala na kami ng mga ingredients na wala doon. Dala na namin, bit-bit na namin. Kasi alam namin hahanap-hanapin ko ano yung ginagawa niya, niluluto niya. Kaya siguro yung ang daan bakit kami naging successful sa business. Kasi mahal namin yung hanap buhay namin. Mahal namin yung ginagawa namin. Yung time, yung pahinga, hindi mo na naiisip yun. Ganun. Pero kailangan palagi yun lang ang nakikita namin na na solusyon o yung sikreto para maging maunlad. Mahalin mo kung ano yung ginagawa mo, pagtiyagaan mo, darating yung time para sa'yo. Darating yung time. Kami ganun, kahit nung araw titinda kami, nalulugi kami, tuloy-tuloy lang. And siya nga pala, napag-usapan kanina yung pizza, Ako may sarili kong recipe ng pizza, nag-aral ako. Wow. Para maging business namin. Naging business namin yan, yung pizza. Kaya lang, very tiring. Pero rewarding, kaya lang, sobrang tiyaga ang kailangan. At least meron kayong yung wisdom niya, yung idea, yung knowledge, di ba? No? Na talagang nasa iyo na yan Anytime na gusto mo ulit, mag-start ulit niyan. Meron ka ng one step ahead ka na, di ba? Yeah. Unlike yung talagang iba, yung from scratch, wala silang idea kung anong gagawin nila, di ba? Usually ganyan papasok sa isang business, let's say food, pero hindi naman talaga nila specialty. Maraming ganun ngayon. Kaya yun, minsan hindi maganda yung nagiging result.
At napansin ko rin sa kwento ninyo, sa kwento mo, Kuya Tony, yung nag-start kayo noon, I think hindi kayo nag-start talaga na malaki yung capital, di ba? From scratch talaga. Yeah. So, kita niyo yung determination talaga doon, tsaka yung love do sa food, di ba? Food business yung ginagawa ninyo. Kasi ganito yan may mga experiences ako niya, kakilala ko. Talagang wala silang problema sa capital, no? Walang problema. Nag-start sila. Pero in the end, wala Imbis na umangat, wala. Nagpa-plunge hanggang sa yun, matitigil, ganun. Kaya hindi lang po siya hindi lang siya porque meron kang capital na malaki, you have the resources, hindi lang talagang rin importante talaga yung you love what you're doing. So isa sa mga ingredients nyo actually ang hirap sa totoo lang, di ba? Struggle yun. And for so many years na hanggang ngayon ganun pa rin, di ba Ano naman may papayo ninyo sa mga ngayon yung magsisimula pa lang, kasi usually ganyan Nabawa, ang tingin kasi nung karamihan ngayon, oy, gusto ko na ng business, business tayo, simulan mo na, ganyan. Akala nila siguro ganun lang. Ano yung mapapayo ninyo ngayon, lalo na sa mga generation ngayon? Kailangan talaga patyaga. Saka number 1, mahalin mo kung ano yung ginagawa mo. Kung pagtsatsagaan mo yung hanap buhay, yung sabi ko kanina, nag-start kami maliit. Gumawa ako ng stall, walang maniniwala, 20 pesos ang gastos ko lang. Gastos ko lang dun sa nag-lettering. Walang binayaran ko. Nanghingi ako ng mga plywood, kung ano-ano. Nag-construct ako para lang magkaroon ng stall kami ng pizza. Doon kami start. And wala kaming benta. Araw-araw. Araw-araw. Araw-araw ang liit ng benta. May isang anak kami noon. Yung budget namin sa almusal. 20 pesos. Isang pamilya, 20 pesos. At sa breakfast, pagkakasya namin yun. So, titinda kami. May benta kami, less than 200. Meron naman tayong pang Pero pinapaikot lang. Basta lagi kong pinapayo, tsagain nyo lang. Wala namang business na pag kinuha mo, boom agad Walang ganun. Along the way, mapag-aaralan mo kung paano ka kikita, paano ka uunlad. Makikita mo yun. Along the way, sila may tuturo niya sa'yo. Yung bang experience yun, yung pinakamagaling na magturo na kami ganun. Basta tiyaga. Bit-bit mo yung titinda kami sa school. Bit-bit mo yung mga kaldero, nakalagay sa bayong. Wala kang sasakyan, namamasahe ka lang. Pero doon mo makikita unti-unti tumataas yung benta mo, nagugustuhan yung produkto mo. Si Ruti, talagang matyaga. Pag umuwi yan ng hapon, uwi kami gabi, nagbe-bake pa yan. Yung mga pastries. Sasample namin sa mga school. Kaya sample pa lang yun. Sample lang. Kaya kung tatanungin nyo kung ano naging business namin, pagdating sa food, marami. Noong araw, naggagawa kami ng leche plan at ube. Siya leche plan, ako ube. Kasi manual manual, halo. Hindi ka matulog ng 24 hours. Puro trabaho. Pero lahat ng tiyaga. Sabi nga, pag may tiyaga, may nilaga. Lahat na nagtsatsaga, may reward yan in the end. May reward yan in the end. Kasi lalo na yung parehas mong ginagawa, parehas ang paghahanap buhay mo, lagi kang magdasal. Number 1, lahat ng gagawin mo, mag-pray ka muna. Yes. May gagayad sa'yo. Ganun. Yun ang yun ang kami ganun. Yun ang naging panuntunan namin sa buhay. So, ano naman ang let's say, syempre, darating yung time,
yung specialty nyo, yung expertise nyo, lalo niya sa food, no? Yung mga recipes. Siyempre may mga secret recipes kayo na I'm sure hindi nyo sinishare yan kahit kanino. Kasi yun yung ano nyo, parang signature nyo, no? Parang trademark nyo sa inyo. Pero yung ano yung food, specific na food, siguro mga at least mga 3, bigay kayo ng 3 food na talagang masasabing yun yung pinaka glory nyo na produkto. Ngayon kasi ang alam ko lang kare-kare, Wow. menudo, and Ano sa sarap? Meron pa isa. Seafood medley. Ginagamit lang namin yun sa catering. Seafood medley. Yan. Pero siya, pag sinabing menudo, kaming yung mag-anak, mga anak ko, saka, kahit nakapikit kami, alam namin kung yun ang menudo niya. Kahit patikin mo kami ng 6 na klase menudo, mapipili namin yung menudo. Talagang madidistinguish nyo. Meron distinct. Kahit kunyari, kahit naka-blindfolded pa. Yeah, Wow. Ganun. Iba yung luto niya. Well, I can safely say, totoo yan, no? Ang sarap talaga. Meron pa ito yung naalala ko lagi, yung ano yun? Buttered garlic. Butter garlic na yung ayan, tahong. Ayan. Ay, nako. The best talaga. The best yun. Sarap nun eh. Kasi tested namin yun eh. Nasa seaside pa kami. Talagang hanggang ngayon may nag-order sa amin. Kasi pagka kumakain sila nung gano'n, hindi pa rin naalis yung kung ano yung lasa nung dati. Yung pa rin. Na-maintain yung gano'n. Although bihira namin gawin. Pero ando na yun, nakatatak na yun. Talagang the best yun. The best talaga yun. Kung pwede nga lang kainin yung shell eh. Kaya lang, tutusok yun sa intestines natin. Hindi pwede. Wag mong yun, joke lang po yun. Now, wow, ang sarap ng usapan, nakakagutom, Kuya Tony and Ate Ruthie. Now, let's move on, sa family naman po ngayon, bilang kayo po as a family, ano po ang inyong bucket list po? Lalo-lalo na po, ngayon pong taon na to, this 2024. Gusto ko ulit makasama yung 2 anak ko sa Dubai. There been simula nung magkaroon ng pandemic, hindi na kami nakapunta ng Dubai. Yun ang naman kasi kagaya nun, hindi po pwede advice ng doktor wag magbiyahe. Yes. Para sa kanya. So sana, kaya ngayon, continuation therapy niya, sana lumakas siya ulit at makapunta ulit kami ng Dubai. Kasi basta nahinto kami. Last na biyahe namin, pagdating ng March, nag-lockdown eh. Yun. Hanggang ngayon, hindi kami nakakapunta ng Dubai. So, gusto niya rin yun. Ako, sana mapagawa ko na yung bahay namin. Kasi, yun naman ang matagal na naming pangarap. Kaya lang kasi kung dito pa rin yung business namin, tapos malayo yung bahay namin. Kaya sabi ko sa kanya, pwede naman tayo weekend lang. Uwi tayo ng Friday night, balik tayo ng Sunday morning para mag-church. Yun na lang yung kaya sabi ko, teka, paano yung Monday to Friday? Yung sinutaho natin. Yun. Pero alam ko this year sa tulong ni engineer sana ko na yung bahay namin kasi meron kaming condo unit pero ayoko ng condo. Yeah.
Actually, hindi rin ako fan ng... walang bakuran. Yan. Kaya yun ang sa akin, number 1. Tsaka yung lumakas siya. Yes. Para makapag-travel kami. Kasi nahaya ko siya eh. Sabi ko, ito tayo Europe. Kala mo pera eh. No? Sabi niya, marami tayong pera. Hindi, madali na yun. Basta pumayag ka lang. Gagawa kong paraan yun. Kaya gusto niya sa Dubai. Kasi nga yung mga anak niya. Mga anak namin. Mga anak niya. Anak namin po. Ayan, yun nga, so yan ang nyo, no? Gusto nyo ulit makasama sila dahil nga na-stop nung pandemic, no? So matagal na nga rin, tagal-tagal na rin. Oo, tagal-tagal na. Ngayon, nabanggit nyo naman din po yung pandemic, ako rin naiisip ko rin yun, kasi nung time na yun, hindi tayo nakikita-kita talaga nun. So, ako, curious din ako nun. Nung panahon ng pandemic, di ba? Lalo na may business kayo nun. Ano nangyari nun? Ano ang sitwasyon ninyo nun, mga panahon na yun? Let's say, no 2020 pa lang yung kasagsagan talaga. Yung pinakagrabing panahon. Anong, what it's like, nung mga panahon na yun, ginagawa? Noon marirealize mo na yung buhay ng tao, ganun lang. Yeah. Ganun lang, Saka walang mayaman. Kahit marami kang pera, pag kinuha ka, saglit lang. Sabi nga, parang hindi pa natural. Dahil, yan bigla na lang dumating yung sakit na yan. Kami nandito lang kami. Si TJ, tsaka yung apo ko, nasa condo sila. Hindi kami nagkasama. Kasi nga, hindi na pwede. Hindi pwede. Walay talaga. Oo. Kasi, na kami, dito kami. Pero, maganda yung tinuro sa akin nun yung experience na yun. Kasi dalawa lang kami. Kasama namin yung aso lang. Pero hindi kami malungkot. Kasi magkasama kami. Hindi rin kami nagutom. Kasi may mga ista kami pagkain. Saka natuto akong magluto. Actually, business namin food, pero hindi ako sa kusina. That time, kailangan ko magluto para sa kanya, para So, sawa siya sa yung sitaw at kalabasa. Naging vegan. Hindi, dami namin Pagka-lockdown, marami kami stock. Meron kaming 10 sacks of rice, meron kaming mga itlog, manok. Dito sa labas, ako unang-unang dyan. Pagka-lockdown, nandyan lang sila, hindi sila makawala. Wala sila uwian, hindi sila makauwi. So ako, every morning, naglalabas ako ng itlog, ng manok, ng bigas. Kasi alam ko, masasayang lang. Yan yung mga nasa labas natin, yung mga nag-tricycle. Ako, ultimo yung panggatong kasi dito maraming kahoy. Lahat yun, supply ko yun. Yung unang 2 linggo, 3 linggo na wala pang ayuda. Ako nagbibigay sa kanila. Kasi nga, alam ko, masasayang lang. Ang dami namin Pagka-lockdown, sabi ko, okay yan. Ang dami natin babayaran. Pagkatapos itong lockdown, ang dami natin babayaran. Yun. Nakasurvive naman. Nakasurvive naman. Sabi ko nga determinasyon lang. Yun. Maawa ang Panginoon at hindi kami nagkasakit. Kasi siguro sa sobrang pag-iisip mo na hindi ka pwedeng lagnatin, hindi ka pwedeng ubuhin, hindi ka pwedeng sipunin. Kasi pag nagkaroon ka nun, pag ospital mo, parang death sentence. Sabi ko sa kanya, lagi sinasabi sa kanya, hindi tayo pwedeng ma-ospital. Pag napasok ko sa ospital, malamang hindi ka na makalabas. Yung ganun. Marami kong kaibigan ganun. Ospital, sa makabilang buhay na. Sabi ko, ang number 1 na yung stress, yung saka yung takot. Yeah. Yung takot. Kaya minsan
Yung ma-anxiety ka eh. Yeah, anxiety yun. And will eventually lead to depression. Yung mga ganon. Kakaisip. Mga ganon. Kaya kami ganun. Nagtataka nga ako eh. Bihirang tao na nilagnat. No? Siguro, ano eh, sa sobrang takot mo rin, na ganun. Kami, sabi ko sa kanya, bibili ako ng daon ng ampalaya. Lalaga ako, inumin natin. Ganun lang. Nakasurvive naman. Yan lang, malungkot dahil nag-aalala kami. Yung anak namin nasa ibang bansa. Yung anak namin, tsaka po, nandyan. Hindi namin nakikita. Ako, pupuntahan ko lang, tirang ko ng pagkain, lalapag mo lang. Siya nandun, kakaway lang. Kaya, pero, we all survive eh. Diba? Nakasurvive tayo. Be thankful. Yeah. So maraming salamat sa inyong napaka-inspiring na life story. Talaga nakaka-inspire talaga, no? From yung simula ninyo na nagkakilala kayo, love story yun, di ba? Nagkakilala kayo na hanggang ngayon for 43 years. Wow. Grabe, talagang sulit na sulit. Hanggang sa inyong pag-share ng inyong food business, no? At iba pa mga kaalaman. Pero sana, I hope may round 2 kasi gusto kong pag-usapan next time, yung fishing. Next time yun, next time. Sige, pero dahil kulang na tayo sa oras, so bago tayong magpaalam ng pansamantala, sa inyong dalawa, no, as couples, no, nagmamahalang couples talaga, ano ang gusto niyo sabihin sa isa't isa na yun, words of affection ba yun? Love language? Ako na. Sabi na walang forever eh. Ako hindi. Paniwala ako meron. Yun. I love you forever. Wow. Oh. Ako naman, I love you till the end of time. Wow. No. Nakakilig. Wow, totoo po yun, ano? And damandama ko naman po, no, Ate Ruthie and Kuya Tony, na talagang yung talagang love nasa inyo since day one hanggang ngayon. Kaya yung mga viewers natin, especially yung mga young ones, yung mga ngayon pa lang po naging sila, yung mga ganon. Marami po kayong malalaman, mapupulot po dito po na shinare po ng ating special guest for this evening, si Kuya Tony and Ate Ruthie Gutierrez. So, again, maraming salamat Kuya Tony and Ate Ruthie. The floor is yours ngayon, ano? Kahit ano, pwede nyong i-greet kung sino nyo i-greet, i-promote. Sige po. Maraming salamat sa mga tumatangkilik ng Dulang Bistro Company. We're always willing to serve. Yes. And shout out sa lahat ng ating mga kaibigan, maging sa Philippine Army Reserve. Magandang gabi sa inyo lahat. Thank you, Happy, sa pag-invite sa amin. You're most welcome po. Maraming salamat din po. At alam ko, busy po kayo. Totoo po yan. Alam ko yan. Pero nandito po kayo at nagbahagi kayo ng very engaging and inspiring story po para sa ating mga viewers. So again, thank you so much po, Kuya Tony and Ate Ruthie. So again, mga viewers, we have to say goodbye, pero pansamantala lang po. See you ulit next Saturday, same time, same channel, dito po sa FB Live, 7 PM po ito, Saturdays. Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna. So bago po tayo magpaalam, bago po tayo magtapos, let us all be reminded that we can make a difference in our work, we can make a difference in our church, we can make a difference in our school, we can make a difference in our homes, we can make a difference in everywhere we go. Lagi po tayo makakagawa ng pagbabago sa kapwa natin, and make sure na yung gagawin natin difference is lagi yung sa ikabubuti ng lahat. Bakit po? Dahil tayo po lahat ay nasa Panginoon. And again, always be reminded din that we are God's masterpiece ayon po sa Ephesians 2:10. Kaya kung may pinagdadaanan po kayo, maliit man o malaki,
mabigat man ang problema o hindi ganun kabigatan, always be reminded, tayo ay obra ng Panginoon. We are God's masterpiece dahil siya ang ating creator, siya ang ating master, and He is our one and only Father and Savior. Wow, again, maraming salamat po ulit Ate Ruthie and Kuya Tony Gutierrez. Again, this is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith everyone. God bless us all.